Maris, POV. Mabilis lumipas sa mga araw at linggo. Tapos ng klase at bakasyon na. Ginugol kong panahon na kasama si Jace pero sumasideline pa rin ako sa palengke kay Mrs. Pascual para may maitabi para sa susunod na semester at may maipadala na rin kay Chang. Gusto sana ni Jace na magpa-enroll ako para sa summer class ngunit nahihiya na ako sa dami ng naitulong niya. Kahit naman ramdam kong suporta at pagmamahal niya ay ayaw ko namang abusuhin. Hanggat kaya ko'y magsisikap din ako. Ayaw kong iasa sa kanyang lahat. Napagod bang sweetheart ko? Halika na, sakay na. Tanong nito matapos ang trabaho ko sa palengke. Ilang minuto rin siyang naghintay para sunduin ako. Nakabili na rin kasi siya ng motorsiklo. Pagod akong ngumiti at dali-daling umangkas. Yumakap ako sa bewang niya at sinandal sa malapad niyang likuran ng pagod kong katawan. Sabi ko naman kasi sa'yo na huwag ka nang magpakapagod. Kaya naman kitang suportahan. Mahina akong tura nito bago tuluyang paandarin ang motorsiklo niya. Ayos lang sweetie. Kailangan din naman natin magtulungan at saka natatanggal naman na pagod ko basta kasama kita. Sincere na sambit ko kaya napahawak ang isang kamay nito sa kamay kong nakayapos sa kanya. Marahan niya pa itong hinahaplos. Hindi na siya sumagot pa at nag-focus na sa pagmamaneho. Nang makarating kami sa apartment niya ay nakahanda na rin ang pagkain sa mesa. Magpalit ka na ng damit, kakain na tayo pagkatapos. Nito at dinampian pa ako ng halik sa noo. May mga ilang damit kasi ako dito dahil may mga araw na dito ako natutulog. Oo, wala nang hiya-hiya. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao tungkol sa amin. Kahit ilang beses pa nila akong husgahan na malandi. Taas noo ako ngayon dahil talaga namang nakaka-proud magkaroon ng nobyong kagaya ni Jace na sobrang perpekto sa paningin ko. Isa pa, pareho naman kaming single at walang inaapakan na ibang tao. Ang swerte-swerte ko pa na araw-araw siyang ganito. Napaka maasikaso niya. Tinotoo nga niya sinabing na gagawin niya akong prinsesa. Matapos kong magbihis ay dumiretso na ako ng kusina. Ipinaghila pa ako nito ng upuan. May pagkain na rin nakalagay sa plato ko. Kain ka ng madami sweetheart para bumalik ang lakas mo. Nitong nakangiti kaya bago ako umupo ay yumakap ako sa leeg niya. Thank you sa lahat sweetheart. Malambing naturan ko. Sino ba namang hindi lalakas sa pinagagawa niya? Dinaig niya pang ilang ulirang asawa. Masaya kaming nagsalo-salo sa pagkain na mag-ring ang cellphone ko. Ayaw ko pa sanang sagutin, ngunit nakailan tawag na kaya tumayo na ako. Saglit lang sweetheart, turad ko bago sinagot ang tawag na galing pala sa bungangera kong tiyahin. Marie, umuwi ka dito bukas. Walang magbabantay sa tindahan sa palengke. May sakit si Cecilia. Ipapadoktor ko to ngayon. Derechahan tugon ni Chang sa kabilang linya. Sige po Chang, sagot ko kaagad. Dala na rin ang pag-aalala sa pinsan ko. Oo siya, agahan mo ang biyahe ha. Sayang ang benta kung tanghali ka na makakapagbukas. Dagdag pa nito bago pinutol ang tawag. Magkasalubong ang kilay na tura ni Jace matapos ang tawag na alam kong ekspresyon niya sa tuwing magtatanong. Si Chang sweetheart, pinapauwi ako bukas. May sakit kasi si Cecilia. Isa sa mga anak niya. Sagot ko naman kaya saglit itong huminto sa pagsubo. Can I go with you? May lungkot ang tinig nito kaya napangiti ako. Saka na siguro, balang araw isasama kita doon pero wag na muna ngayon. Wala pa silang alam na may boyfriend na ako. Baka kasi mabigla si Chang at magalit. Matapat naman na sagot ko na mas lalong ikinalungkot ng mukha nito. Ilang araw ka naman doon. Hindi ko pa masabi sweetheart. Pero hayaan mo, uuwi kagad ako kapag nakalabas si Cecilia sa ospital. Ani ko, pampagaan ng loob nito. He just nodded. Kahit pa man bakas na bakas sa itsura niya ang lungkot. Huwag ka nang malungkot, tatawagan naman kita araw-araw eh. Dagdag ko pa. Pwede bang every hour? Nakapawat na hiling niya na parang bata kay napangiti ako. Basta hindi busy, kain na tayo ulit. At para matanggal ang lungkot nito ay sinubuan ko na, kaya nagtawanan na lang kami. Kahit naman ako'y nakakaramdam din ng lungkot. Dahil magmula nang maging kami ay ngayon lang kami nagkakalayo ng matagal. Nasanay na kami na palaging magkasama. Yun bang naging sandalan na namin ng isa't isa? May mga araw din na dito na ako natutulog. Kaya parang talaga kaming mag-asawa. Hatid na kaya kita bukas sweetheart. Alok ni Jace na mahiga kami sa kama para matulog. Nakaunan ako sa braso niya.
habang nakayakap naman siya sa akin. Pinaglalaroan itong buhok ko gamit ang daliri niya. Napakalayo ng biyahe, sweetheart. Hindi mo pa kabisado ang daan. Sagot ko pa. Pipikit na ang talukap ng aking mga mata dahil sa antok. Ngayon pa lang namimiss na kita. Mag-iingat ka palagi, sweetheart, ha? Tandaan mo palagi na mahal kita. Ikaw talaga, kung magkapagsalita ka para namang hindi na tayo magkikita ulit. Babalik naman ako kagad dito. Matulog na tayo, sweetie. Antok na ako. Malambing naturan ko at napayakap na rin sa kanya. Sumiksik ako sa leg niya dahil paborito ko talaga ang mabangong amoy niya. Tipong nakaka-addict, and we're contented being like this. Ang matulog na magkayakap kahit walang liig. Lalo na sa mga araw na pagod ako, gaya ngayon, and I love him even more. Dahil mas nararamdaman kong hindi yun ang habol niya. Hanggang sa tuluyan na nga ako nakatulog na nakayakap ang lalaking mahal na mahal ko. Kinabukasan ay gumising na rin ako ng maaga. Tinimplahan pa ako ni Jace ng gatas. Dumaan pa kami sa boarding house ko para kunin ang mga gamit na dadalhin ko pa uwi. Nagmadali akong pumasok habang siya'y naghihintay lang sa labas ng gate. Naku, pustahan tayo girls. Kilig na kilig pa yan ngayon pero iiyak din yan sa huli. Hindi pa man ako nakakapasok sa loob ng kwarto ay narinig ko kagad ang mapang-uyam na usapan ni Lex at ng kampon niya. Feel niya pang moment, akala mo naman talaga bagay siya kay Jace eh. Nagmumukha siyang yaya. Iiwan din yan at ipagpapalit sa babaeng mas karapat dapat. Sigundang parinig pa ni Jasmine. Pero tuloy-tuloy akong pumasok at wala nang balak na patulan pa sila, lalo pat hinahabol ko ang oras. Aaminin ko nasasaktan din naman ako sa tuwing naiisip na gano'n ang tingin sa akin ng ibang tao. Pero sa tuwing nakakasama ko si Jace ay napapawi naman yun lahat dahil sa pinaparamdam at pinapakita niya. Ramdam na ramdam kong pagmamahal, respeto at pag-aalaga niya. Ni minsan nga hindi pa kami nag-away ng malala dahil sa tuwing medyo naiinis na ako ay nangihingi siya kagad ng sorry. Ayaw niyang palakihin pang mga walang kwentang bagay at usapan. Napaka-matured niya na mag-handle ng relasyon. Nang makuha kong sinadyang mga gamit ay lumabas din ako kaagad. Nasa terrace pa rin sina Lexa. Halatang nang iinis lang ang mga pakialamera. Lilipat ka na ba sa apartment niya, Purita? Talagang kinakarir mo ng bakuran si Jace, ha? Malamang, didikit talaga yan si Purita. Takot at takot yan maagawan. Ayon na mga ito sabay tawanan. Kung naririnig lang sila ni Jace ngayon, ewan ko na lang kung anong gagawin ng boyfriend ko sa kanila. Ganun talaga mga taong walang magawa sa buhay no? Mangingialam na lang. Sadya siguro nakakaingit ang buhay ko para pag-aksayahan niyo palagi ng panahon. Pero ika nga nila, kapag inggit, pikit. Resba ko naman at kumiti pa bago sila tuluyang iniwang napatigagal. Hindi ko na rin binanggit pa kay Jace ang nangyari hanggang sa maihatid niya ako sa terminal ng bus. Pagkahinto pa lang ng motor at pagkababa namin ay niyakap niya ako kagad. Nang sobrang higpit kaya hindi ko mapigilang makaramdam ng lungkot at maging emosyonal. Sweetheart, turan ko tinalikan ako nito sa noo pagkatapos. I love you so much. Tatandaan mo palagi yan, Sasha ko. Mamimiss kita. Mag-iingat ka palagi. Emosyonal na turan niya. Pansin ko pang namumuong luha sa mga mata niya. Kaya naiyak na rin ako sabay hampas sa dibdib niya ng marahan. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Para ka namang namamaalam eh. Ako itong aalis. Saka babalik nga ako kagad, hindi ba? Mag-iingat ka rin at mahal na mahal din kita ng sobra. Puno ng emosyon na turan ko habang hinahaplos ang gwapong mukha nito. He kissed my hand bago ko mabilis na dinampian ng halik sa mga labi dahil nasa pampublikong lugar kami. I just want to remind you how much I love you, sweetie. Tatawagan kita palagi, sagutin mo ha? Mariing tugon pa niya na ikinatango ko ng ilang beses. Muli kaming nagyakapan bago ako umakyat ng bus. Hinintay pa niya umandar ang bus papaalis bago siya sumakay sa motor niya. And when he waved his hand to say goodbye, ay mas lalo ako nakaramdam ng lungkot at bigat sa dibdib. Para bang gusto ko na lang bumaba at pugpugin siya ng halik at yakap. Parang may pumipigil sa akin na huwag na lang tumuloy. Pero at the same time ay naisip ko naman na kailangan ako ni Chang ngayon. Hindi bale, ngayon lang naman ito. After nito'y magkakasama na kami ng matagal. Mariing payo ko sa sarili hanggang sa nakalayo na ang bus. Naging abala na ako na makarating sa bahay ni Chang. Nasa ospital na sila ni Cecilia at Claire. Kaya pumunta agad ako sa palengke
para makapagbukas sa tindahan niya. Marami na agad namimili kaya maging pag-text kay Jace ay nakaligtaan ko na. Tanghali na lang maalala kong tingnan ang cellphone ko. At hindi nga ako nagkamali dahil marami ng missed calls na galing sa kanya. Sweetheart, nakarating ka na ba? Kamusta ka dyan? Busy ka ba? You're not answering my calls. I miss you already. Please, bumalik ka kaagad. Kilig naman ako habang binabasa mga mensahe niya. Hindi na ako nag-reply at tinawagan na lang siya. Salamat naman at nagparamdam ka na. Nag-aalala na ako sa iyo at the same time, nagtatampo na rin. Bungad nito sa kabilang linya na may himig pagtatampo pa. Na-imagine ko na kung anong itsura niya ngayon. Kaya napangiti ako. Sweetie, sorry na kasi ngayon lang ako nakapag-cellphone. Sobrang busy kasi dito at ako lang mag-isa ngayon. Babawi ako sa iyo mamaya kapag hindi na busy ha. I'm sorry na. I love you. Puno ng pagmamahal na turan ko. Rinig ko ang malalim na pinakawalan niyang buntong hininga. Matitis ba kita? I love you too so much. Maghihintay ako habang tinatapos ang ginagawang painting. Mag-iingat ka palagi dyan. Huwag ka masyadong magpakapagod, papakasalan pa kita. Mas lalo kong kinilig at natuwa sa huling litanya niya. He didn't fail to amaze me always. Hindi talaga nawawalang pagpapakilig niya. At ramdam na ramdam kong seryoso siya sa binibitawan niyang salita. Saglit pa kaming nagkausap bago ako nagpaalam na dahil may namimili na naman. Ginugol ko ang buong araw sa pagtitinda at nagpasalamat na rin na may malaki akong kita dahil natitiyak ko na kailangan ni Chang ng pera ngayon. Alas 8 na ng gabi na makapagsarado ako. Medyo nakakaramdam na ako ng pagkahilo. Na alam kong dahil sa pagod kaya gusto ko nang makauwi at makapagpahinga. Ngunit katatapos ko pa nga lang nang makatanggap ako ng tawag mula kay Chang. Ipapahatid nito sa ospital ang kinita ngayong araw dahil gagamitin daw niya. Kaya wala na naman akong choice kundi ang bumiyahe patungong ospital kung saan nakakonfine si Cecilia. Pero habang lula ng jeep ay parang umiikot ang paningin ko. Nasusuka ako na hindi ko mawari. Napahilot ako sa sentido ko. Marahil dahil ito sa wala kong pahinga buong araw tapos galing pa sa mahabang biyahe. Pero isinawalang bahala ko na lang. Mamaya ko na lang ibubuhos ang pahinga ko pagkarating sa bahay. Pero mas lalo akong nanghina na makarating ako sa ospital dahil sinalubong ako kagad ni Chang. Hindi ako makakatulog ng maayos dito. Ikaw na muna magbantay kay Cecilia. Babalik ako dito bukas ng umaga para ikaw pa rin ang makapagtinda sa palengke. Bulalas kagad nito matapos kong iabot sa kanyang pera. Po, Chang? Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig? Irritableng tanong nito kaya nakagat ko nilang ibabang labi sa pagkadismaya. O siya, aalis na ako. Bantayan mo ng maigi yung pinsan mo ha. Susunod mamaya sa pag-uwi si Claire. Wala naman kasi matutulugan dito. Mariing tugon pa niya. Na kahit hindi pa man ako nakakasagot ay tumalikod na kagad siya para umalis. Na para bang wala na akong karapatan na tumanggi. Gustong gusto ko na nga makapagpahinga tapos hindi pa pala ako makakatulog ng maayos nito. Napakamot na lamang ako sa ulo ko bago tumuloy sa loob. Naisipan ko na lang na i-text si Jace para hindi na yun maghintay sa tawag ko. Sweetheart, nasa ospital ako ngayon. Ako na muna magbabantay kay Cecilia. Dito na rin ako matutulog. Kakasan ko pa lang at wala pang 1 minuto ay napakabilis niya kagad mag-reply. Ano? Wala ka pang ang pahinga. Ano ba yung tiyahin mo? Hindi ba yan marunong mag-isip sa kapakanan mo? Ramdam kong galit sa reply niya kaya pinakalma ko. Hayaan mo na sweetie. May edad na naman kasi. May hirapan din yung tumambay dito. Ayos lang naman ako, huwag ka na mag-alala. Palusot ko para hindi na siya mag-alala. Kahit ang totoo ay taliwas ito sa totoong nararamdaman ko. Naabutan ko sa loob ng kwartong magkapatid na nag-uusap. Ate Marie! Sabay natura ng dalawa at mababakas ang tuwa sa kanilang mga mukha. Kamusta Ate Marie? Parang mas lalo ka atang sumeksi ngayon ha? Bagay sa yung ganyang katawan, yung may laman. Ani naman ni Claire, nang ibig sabihin talagang nadagdag ang timbang ko ngayon na alam kong totoo naman. Kumpara sa dati na patpatin ay talagang mahahalata. At sino ba namang hindi tataba sa pag-aalaga sa akin ni Jace todo yun makasikaso, lalong-lalo na pagdating sa pagkain. Buti naman Ate Marit mukhang maayos ka ngayon, mukhang hindi ka stress kahit napakasipag mo, nag-aaral ka pa tapos kumakayod. Ngayon ni nadagdagan pang alalahanin mo imbis na magpahinga kay, inabala ka pa namin ni Mama. Malungkot naman natura ni Cecilia kaya napayakap na ako sa dalawa. Ayos lang ako. Ako pa ba?
Talo ko ata si Darna sa kasipagan. At saka kamusta ka? Maayos na bang pakaramdam mo? Concern na tanong ko naman sa kanya. Eto ate, sa awa ng Diyos, wala na akong lagnat. Baka sa susunod na araw ay makakalabas na rin ako. Sagot naman ito. Kaya kahit papano napawag yung pagod ko sa kadaldalan ng dalawa. Matagal pa bago kami nagkausap at umuwi na rin si Claire. Dahil nasa pampublikong ospital kami ay tanging sa upuan lang ako umidlip. Hindi ko na lang inisip ang pagod. Total, sa susunod na araw ay ilalabas na naman si Cecilia na siyang ikinatuwa ko. Nakatulog ako na mag-text kami ni Jace. Oo, text lang muna't baka makaabala kami sa ibang pasyente dito. Kinabukasan ay nagising ako, naramdamang sobrang kabigatan sa ulo ko. Nandito na rin si Chang dahil kinailangan ko pang magbukas ng tindahan sa palengke. Marie, bilisan mo na dyan! Tugon nito, ngunit mas lalo lang akong nakaramdam ng pagkahilo. Pagtayo ko, ate, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong naman ni Cecilia nang mapansin ang kilos ko. Wala to, baka dahil lang sa puyat, ani ko naman. Siya namang pagpasok ni Claire, bitbit ang supot ng pagkain. Ma, eto na yung pinabili mong ulam. Kumain na kayo Cecilia, Ate Marie. Aya ni Claire. Ngunit na mabuksan itong biniling ulam na paksiw at gulay, ay parang hinahalukay ang sikmura ko sa amoy nito. Napatakip ako sa bibig ko nang makaramdam ng pagduduwal. Lalaki naman ang mga mata ni Tia Cora na mapatingin sa akin. At bago ko pa marinig ang sasabihin niya, ay hindi ko na kahit patakbong tinungo ang CR at tuluyang sumuka. Halos puro laway lang ang lumabas sa akin dahil konti lang naman ang kinain kong hapunan kagabi. Hinang-hina ako napakapit sa pintuan ng banyo. Pagkatapos, sapo ko pang sintidong kumikirot. Ngunit pagkabukas ko ng pintuan ay nabungaran ko kaagad ang galit ng mukha ni Chang. Nakahalukip-kip ito at masamang-masama ang tingin sa akin. Kinikilatis pa ako mula ulo hanggang paa bago nito hinablot ng malakas ang braso ko. Ponyeta, buntis ka ba ha? Buntis ka ba? Umalingaw-ngaw sa tenga ko ang naririnding boses nito kaya biglang sumibol ang labis na kaba sa dibdib ko. Buntis? Buntis nga ba ako? Irregular naman kasi ang menstruation ko kaya hindi ko na pinansin na delayed na ako ng ilang linggo. Pero kung noon ay dapat akong makampante dahil wala namang gumagalaw sa akin. Ngayon ay iba na dahil ilang beses na may nangyari sa amin ni Jace at may mga pagkakataon pa na walang anumang proteksyon. Chang, hindi po. Baka po dahil sa puyat at pagod. Kinakabahang paliwanag ko't hindi na inalmahan ang masakit na pagkakahawak niya sa akin. Siguraduhin mo lang Marie kung gusto mong may mauuwian ka pang pamilya. At ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo, sisingilin kita sa ginastos ko sa'yo maski sintimo. Tandaan mo yan. Duro pa nito sa akin bago ako iniwang lumuluha. Nagtinda pa rin ako sa palengke kahit bumabagabag sa aking isipan ang posibilidad na baka buntis nga ako. Samot-sari ang nararamdaman ko sa naiisip. May parte sa aking pusong masaya at nagagalak. Ngunit may parte rin na natatakot sa maaaring gawin ni Chang Cora sa akin. Lalo pat hindi pa ako tapos sa pag-aaral. Nagkakatext pa rin kami ni Jace ngayon. Ngunit wala pa akong balak na sabihin sa kanyang hinala ko. Saka nakapagsigurado na talaga. At kung ano man ang resulta, gusto ko mismo na sa personal niya malaman. Nasa kalagitnaan ako ng malalim na pag-iisip nang tumunog ang cellphone ko. Napapitlag ako't dali-daling kinuha sa pag-aakalang si Jace ito. Ngunit napakunot ang noo ko na makitang hindi naka-phone book ang numero. Puno ng pagtataka ko tong sinagot. Hello Marie, kamusta? Si Arnold to. Pakilala kagad ng nasa kabilang linya, kaya parang nawala sa isip kong inaalala. Arnold, hi, napatawag ka. Tanong ko't naalala din bigla na hiningi pala nitong number ko noong minsang nagawi ito sa palengke, kung saan ako sumasideline sa tindahan ni Aling Marta. Dapat last time pa akong tatawag sa'yo, but may sinigurado lang kaya medyo natagalan. Sagot nito na hindi ko masyadong maunawaan. Anong ibig mo sabihin? Naguguluhan tanong ko. May offer sana ako sa'yo. Baka lang gusto mo. Hiring kasing agency namin ng bagong modelo. Naisip kagad kita kasi alam kong bagay na bagay sa'yo maging model. Why don't you try? Paliwanag nito ni kinahinga ko ng malalim. Tamang-tama kasi summer ngayon. Makakapag-ipon ka pa para sa pasukan next semester. Libre ang matitirhan at may allowance din. Dagdag pa nito ngunit hindi pa rin ako interesado. Lalo na ngayon na may Jace na ako na hindi ko pwedeng iwanan at may malaking inaalala pa. At noon ko pa tinatanggihan ng alok na ganito. Arnold,
Salamat sa alok mo pero pasensya na. Wala pa kasi yan sa isipan ko. Maayos na pagtanggi ko't hindi ko na kailangang pag-isipan pa. At kahit hindi kami magkaharap ay parang nakikita kong pagtango niya base na rin sa tono ng pananalita niya. It's alright Marie. But kung sakali mang magbagong isipan mo, tawagan mo lang ako. Nito pa. Saglit pa kami nagkakwentuhan bago naputol ang tawag. Nang mawala sa linya si Arnold ay nanumbalik na naman ako sa pag-iisip. Napahawak ako sa maliit kong sinapupunan na hindi ko alam kung may laman na ba o ako lang itong paranoid. At isa lang ang naiisip kong solusyon upang makasigurado. Nang hindi na ako nababalo ng ganito, kaya kinagabihan nang makapagsarado ako ng tindahan ay dumiretso agad ako sa isang pharmacy para bumili ng pregnancy test. Napakalakas ng kabog ng dibdib ko habang naglalakad sa may eskinita papasok sa bahay ni Chang. Nakalabas na si Cecilia sa ospital kanina kaya sigurado ako na sa bahay na sila. I try to compose myself. Yung hindi nila mahahalatang kaba at nervyos na nararamdaman ko. Nagpakawala pa ako ng isang malalim na buntong hininga bago kumatok sa pintuan at tamang ang hinala ko dahil mukha kagad ni Chang ang nabungaran ko. Akin na ikita ngayong araw at baka bawasan mo pa yan. Nito agad pagkapasok ko kahit hindi pa man lang ako nakakaupo. Kinuha ko na sa dalang bag ang pera at binigay ito sa kanya. Lahat ng walang anumang sinasabi. Mama talaga, hindi naman ganyan si Ate Marie Depensa naman ni Claire habang nakaupo ito sa nagsiselfone. Aba, mas maigi ng sigurado. Mamaya may tinatago na pala yan na paggagastusan niya. Nitong ang mga matay masamang nakatingin sa sinapupunan ko. Naman, masyado kang judgmental. Bakit mo ba pinag-iisipan ng masama si Ate Marie? Wala nga yung boyfriend. Kanina ka pa panay putak sa ospital Saway naman ni Cecilia nakakalabas lang galing kwarto. Napanunok ako ng makailang ulit dahil wala naman ako nababanggit sa kanila sa totoong status ko ngayon. Hindi rin naman ako nagsisinungaling dahil totoong wala akong nobyo noon. Aba, patunayan niya munang wala. Eto. Nito sabay bato na isang bagay na nasalo ko naman. Pregnancy test din. Gamitin mo yan. Itsura mo palang nakakapagduda na. Yang mga mata mo at balakang. Tapos may pasuka-suka ka pa sa ospital. Pinagdaanan ko na yan Marie, kaya patunayan mo sa amin ngayon na maling iniisip ko. Bulyaw ni Chang at nanginginig ang mga kamay kong nakahawak sa pregnancy test na binato niya. Bilis na! Singhal pa nito na kahit inawat na magkapatid ay pinagtutulakan pa rin ako. Papasok na CR. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod. Pagkapasok ay tuluyan ng lumandas ang mga luha ko na agaran ko ring pinunasan. Kinailangan ko maging matatag ngayon, lalo pat alam ko namang hindi ako pababayaan ni Jace. Kinuha ko sa daladala kong bag ang isa pang pregnancy test na nabili ko at sinimulang basahin ang instructions na nakalagay. Gagamitin ko ng dalawa para sigurado. Parang tambol na dumadagungdong ang puso ko habang sinusunod ang instructions. Nakapikit ako't nagbilang ng ilang minuto bago idinilat ang mga mata para tingnan ang resulta. 1, 2, 3. Napatakip ako ng bibig nang makita ang 2 pulang linya sa 2 pregnancy test. Oh my goodness, it's positive. Buntis nga ako. Hindi ko na napigilan pang kumawalang mga luha sa mga mata ko. Luha ito ng kasiyahan. Tahimik akong umagulhol ng iyak sa loob ng banyo. Samot-saring emosyon ang nararamdaman ko. Pero mas nanaig ang saya. Masaya ako dahil nabuo ang batang ito na puno ng pagmamahalan naming dalawa. At alam kong mas magiging masaya rin si Jace dahil minsan niya nang nabanggit na kung sakali mang mabuntis ako, ay siyang magiging pinakamasayang lalaki sa balat ng lupa. Pero hindi pa rin nawawalang kaba at pag-aalala ko para sa magiging reaksyon ni Chang na alam kong manggagalaiti sa galit. Ate Marie, ayos ka lang? Boses ni Cecilia na nasa labas ang narinig ko kaya nagpunas ako ng mukha bago ito pinagbuksan ng pintuan. May pag-aalala sa mga mata nito. Ate, anong resulta? Kinakabahang tanong nito. Ngunit bago ko pa man maibigay sa kanya ang pregnancy test ay biglang sumulpot si Chang sa likuran niya at ito na mismong parsahang humablot sa kamay ko. Nalilisik ang mga mata nito. Nang makita ang resulta at hindi ko napaghandaan ang paghablot nito, sa bukod pinagsasampal ako.
Walang hiya kang malandi ka. Wala kang utang na loob. Kunwari ka pang inosente at mabait pero kalad-karin ka rin pala. Hangal ka. Hindi ka man lang nag-isip, puta ka. Inuna mo pang kalandian. Galit na galit ito't hanggang paghagulhol lang ang nagawa ko. Ma, ano ba? Tama na. Inawat siya na magkapatid kaya nabitawan itong buhok ko. Umiiyak ako ngayon dahil alam kong nadismaya ko si Chang. Maging ang mga pinsan ko na ang taas ng tingin sa akin. Chang, patawad po. Magtatapos pa rin naman po ako. Hindi po ako titigil sa pag-aaral. Garalgal ang boses na sabi ko dahil sa pag-iyak. Puisit ka! Pagkatapos ng mga ginastos ko sa'yo, magpapabuntis ka lang na di puta ka! Hindi ko matatanggap ang batang yan! Duro nito sa akin. Lumuluha na rin ang magkakapatid na alam kong nakakaramdam ng awa sa sitwasyon ko. Chang, pananagutan naman po ako ng boyfriend ko. Mahal na mahal niya po ako. Pakiusap ko pa, ngunit mas lalo lang sumama ang timpla ng mukha nito. Talaga ba? Pwes, papuntahin mo bukas ditong lalaking yon at siyang sisingilin ko sa mga nagastos ko sa'yo. Sa pagpapalamon ko sa'yo, magmula ng kinupkup kita hanggang ngayon. At huwag na huwag kang magpapakita sa akin dito. Kung hindi mo madadala sa pamamahay ko, pinagmamalaki mong lalaki. Nanggagalaitin niyang bulyaw, kaya kahit papaano nabuhayan ako ng pag-asa dahil alam kong hindi ako bibiguin ni Jace. Pagkaalis ni Chang para magpalamig ng ulo ay agaran kong tinawagan si Jace. Nakaalalay naman sa akin ng magkapatid na Cecilia at Claire na kahit paman may nagawa akong pagkakamali, mataas pa rin ang tingin at respeto sa akin. Sweetheart, ayos ka lang ba? May problema ka ba? Pansin kaagad ni Jace ang pag-iyak ko dahil sa boses kong parang nabasag. Sweetheart, pwede ba tayo magkita bukas? Napaka-mahalaga lang nito. Walang paligoy-ligoy na sagot ko. Oo naman, miss na nga kita eh. Saan ba nang mapuntahan na kita? Malambing na sambit nito kaya agaran kong sinabi ang kumpletong address ng terminal kung saan ko siya susunduin para dalhin dito. After ko may deliver sa client tong pinagawang portrait bukas, ay dediretso na ako kagad dyan. Mag-ingat ka ha, mahal na mahal kita. At sa tinuran niyang ito, ay nakampante ako't buong buo ng loob na haharapin si Chang at ang anumang